Pero hindi niya sinasabi ano yung equal dun sa part na yun, ano yung mas mababa, ano yung mas mataas. That is non-directional. Basta pag meron siyang equal, meron siyang less than, meron siyang greater than, that is directional. Pag wala yung mga words na yan, that is non-directional kasi hindi natin alam yung direction niya. Mas mataas ba or mas mababa or kaya naman equal. Non-directional po yun. Next, we have here the related literature and studies. Ito, kabisado nyo na, di ba? Yung lagi namin kinukulit sa inyo, palitan mo to. When we say related literature, those are written articles, yung mga journal, yung mga studies naman, those are previous studies na kinandak nila, whether local or pwede rin namang foreign. And next one, we have the TOS 7.5, Presentation, Analysis, and Interpretation of Data. So halos na-mention na din naman natin ito yung kanina sa data processing. No? So when we say data analysis, we are trying to give meaning to those numbers. So ito na yung part na hindi kasi enough sa research na ito yung weighted mean niya. The weighted mean is 3.2 interpreted as strongly agree, hindi pwedeng mag-end siya doon. Diba? Tinatanong kayo, anong ibig sabihin niyan? That is part of data analysis. Okay? Hindi pwede na iwanan mo lang siya sa 3.2. Ano ang gagawin namin sa 3.2? Anong gagawin ng mga panel sa strongly agree? Kailangan, bigyan mo siya ng implication. Ano ibig sabihin ng strongly agree? Bakit siya strongly agree? Yun, part po yun ng presentation, analysis, and interpretation of data. So, doon muna tayo sa presentation. So, when we say presentation, kung paano mo pinapresent yung data mo, sa atin naman, ang ginagamit natin is tabular. Diba? Kaya meron kayong mga tables. Pwede rin namang textual. Sa textual kasi, words lang yung gamit mo. Wala kang table. Meron kang words, meron kang numbers, that is textual. Pag tabular, yung tulad ng ginawa ninyo, di ba, nag-tabulate kayo, meron kayong tables na sinusunod, that is tabular. Yung graphical, ganito siya, yan. Yung meron siyang graph, meron siyang pie chart, meron siyang yung mga bars, ayan. Yun po yung tinatawag na graphical. Now, what is data analysis? So, when you say data analysis, yan yung pag-examine natin ng data based on the presentation. So, yung quality niya, tawag doon, ilan ba yung nag-agree, ilan yung nag-disagree, ano yung overall weighted mean niya, ano yung nag-rank 1, ano yung pinakahuli sa ranking, that is data analysis. Okay, so parang yung numbers, dinederive mo siya into words. Ano yung results ng study mo? That is data analysis. So, yung sa types of data analysis, discuss lang natin yung sa univariate, bivariate, and multivariate. Yung sa normative kasi kanina status, napapyawan na natin yan. Yung sa univariate, you only examine one variable. Sa bivariate, you examine two variables together. And yung sa multivariate naman, you analyze 3 or more variables at a time. Okay, so that is data analysis. Yung presentation, yun yung table. Yung analysis, yun yung nasa baba ng table ninyo. Ilan yung nag-agree, ilan yung nag-disagree, ano yung overall weighted mean niya, that is your data analysis. Sa data interpretation naman, di ba, tinatanong kayo, bakit? Bakit yun yung nag-rank 1? Bakit yun yung pinakahuli sa ranking? Bakit pinakamadami sa respondents mo yung babae? Bakit mas konti yung lalaki? That is now data interpretation. No? Pag sinabing data interpretation, you have to create your inference or conclusion. Ano yung masasabi mo with regard to your data that you have gathered? Ano yung ibig sabihin niyan? Bakit sa PNP mas madami yung married? Bakit mas kakaunti yung single na mga personnel nila? So, kailangan mo siyang interpret. Yung sa data interpretation, kay researcher na yan manggagaling. Okay? Yung data, manggagaling yung kay respondent. Yung data analysis, ikaw pa rin yung gagawa nun as the researcher, pero ibabase mo yan dun sa data. Pero yung sa data interpretation kasi, you have to answer the question, why? Bakit mas marami yung babae compared sa lalaki? Bakit nag-agree silang lahat?
O kaya bakit mababa yung level of effectiveness nila based on sa assessment ng mga PNP personnel. Things like that, that covers your data interpretation. And next one, we have your bibliography, yung sa mga references natin. Alam naman na natin to, ano? So sa citation, meron tayong narrative and parenthetical. Yung sa narrative citation, yun yung nasa unahan ng paragraph. Yung parenthetical citation naman, yun yung nasa hulihan. And pagdating sa bibliography, di ba nakita nyo naman, ano lang siya, tawag doon, last name lang siya. Last name lang, di pwede yung complete name. Aside dun sa last name, yung year, yung publication details, page numbers, and also yung title. Title ng study o kaya naman title ng article. And next one, ito na yung last topic natin. So hold on tight, matatapos din po tayo. Malapit na po. So ito yung last na coverage ng task natin, yung codes and policies for research ethics. So importante siya na i-discuss, although parang kakambal siya nung diniscuss natin kanina ng ethics, pero iba pa rin naman yung sa research talaga. Okay, so the core guidelines or ethical considerations pagdating sa paggawa ng research. Tayong mga researcher, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang mag-conduct ng research. So we have to abide by the ethical standards when conducting research. So first one, and one of the most important non-ethical consideration pagdating sa research is privacy and confidentiality. So kailangan lahat ng data na mag-gather natin, it must be used academically for research purposes only. Hindi natin siya pwede i-chismis na, uy, alam mo ba si ganito, sinasampal pala siya ng asawa niya pagka ganito. Hindi po pwedeng ganun. Ano? Kaya po tayo nagkakandak ng research to solve problems, hindi po para makahingi ng chismis doon sa kapitbahay. Tapos dahil kating-kati na yung dila, uy, si ganito pala, inuuntog siya ng asawa niya sa pader. O araw-araw pala siyang inuuntog, mama, alam mo ba si tita ganito? Nung naging respondent ko siya doon sa study ko, ganito pala ginagawa nilang mag-asawa. Hindi po pwede yung ganun, ha? So we must protect. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung questionnaire ninyo, nakalagay, di ba, yung name doon, optional. Kasi hindi sila required na mag-participate sa study nyo, and at the same time, they are not required to give you their personal information. And next is protection from harm. Ito yung sinasabi ko kanina na we must protect our respondents. No? We must ensure na all the time protected yung kanilang privacy and also yung kanilang safety. No? Hindi dapat kino-compromise yung safety nila. Halimbawa, gagather ka ng data, tapos maraming NPA. Ganyan, wala kang pakialam, basta mag-gather ako ng data. Sabi ni ma'am, mag-gather ako ng data dito sa Lupaw Ay, dito sa, ano yan, sabi, Laur. Di ba, madaming NPA. Wala kang pakialam, mabaril man yung respondent ko dito. Basta kailangan makapunta siya. Hindi po pwedeng ganun. Sabi ko nga, yung respondents natin, malaki silang tulong sa study, pero hindi sila dapat pinipilit. Hindi natin sila pwedeng pilitin. Next one is informed consent. No? So, when we say informed consent, pwedeng explain mo sa kanya. Pwede rin namang may form. Okay? So, sa informed consent na yan, meron kayong agreement doon. So, kailangan na-explain mo sa kanya ano yung purpose ng study mo, para saan mo siya gagamitin, yung interview mo sa kanya. Diba? So, kailangan alam niya lahat ng mga bagay with regard to your study, with regard to his or her statements. And next is transparency and honesty. So you must report methods and findings accurately and openly. So hindi po tayo dapat nag-manipulate ng data or nag-iimbento ng data. Sabi mo, ikaw nagpasagot sa respondents mo. Kunwari ka pang pagod na pagod ka, pero in reality, ikaw lang pala lahat yung sumagot. Diba? 60 yung respondents mo, sumagot lang isa. Yung 59, ikaw na yung nag-check doon sa checklist. Kala niya, hindi namin ano yung ginagawa niya. Halata naman siya doon sa data analysis. Nahalata siya doon sa data analysis actually. Pero, mababait naman yung mga panel mo, kaya okay na yun. Kapag ka na-defense mo naman, nakasagot ka naman, o di okay na, pero hindi siya dapat tinotolerate, hindi siya dapat kino-continue. And aside from that, we also have the following selections to cultural sensitivity, yung sa paggamit ng data, ethics review, conflicts of interest, data integrity. So same lang din naman yan.
Ito lang, emphasis lang natin yung sa 8 na core ethical considerations in research, veracity. Kailangan you must be truthful, no? Hindi ka dapat manloko ng mga panelists mo. Hindi mo dapat sinasabi na, Sir, 50 po kasi yung nakausap namin doon. Pero nakausap mo lang, dalawa. Pinasagot mo, kunwari yung 50, pero kayo-kayo lang, naghati-hati pa kayo ng mga kagrupo mo, tig-lima kayo ng sinagutan. So you must be honest at all times. No, and also privacy, yung sa personal information ng mga respondents natin. Anonymity and confidentiality, kaya nga doon sa questionnaire, again, hindi nilalagay yung pangalan. Hindi required. And also fidelity, you must remain truthful, faithful dun sa mga commitment mo sa respondent mo. Kailangan kung ano yung sinabi mo sa kanya, yun talaga yung gagawin. Informed consent, no harm, voluntary participation, hindi natin sila pwedeng pilitin, and we must also avoid deception. So general ethical principles, honesty, na-mention na din natin, integrity, openness, you must share the data, yung results ng study mo. Kasi in public yan, para yung study mo, gagamitin din siya as sources ng mga future researchers. We must be objective, we must avoid bias and personal agendas. Careful, we must be careful, we must avoid yung mga errors, di ba? Para hindi tayo nag-uulit, para walang nasasayang na time and effort. And next is intellectual property. So, bawal po tayong mag-adapt ng mga studies without proper citation or proper credit. Ulit lang din naman to, responsible publication, non-discrimination. Ayan, may question pa tayo dito. Hihirit pa siya talaga ng question. Pablo copies several paragraphs from a journal without citation. What problem does this create? Of course, correct. The answer for this one is plagiarism. So, aware naman kayo sa plagiarism, yung mga research misconducts natin. So, it includes fabrication, falsification, plagiarism. Yung fabrication kasi pag-iimbento. Nag-iimbento ka. According to the study of De La Cruz 2025, entitled, pero wala namang ganong klase ng study, di ba? O, that's fabrication. Wala ka na kasi mahanap na RRL, lagyan ko ng, that's fabrication, nag-iimbento ka ng isang bagay na wala naman talaga. Falsification naman, yan yung dinadaya mo siya, iniiba mo siya. Nag-i-exist naman siya, pero iniiba mo. Halimbawa, di ba sabi natin sa literature, 5 years lang dapat. Ang nahanap mong literature, 1998 pa. So, ang ginawa mo, doon sa 1998, binago mo siya. From 1998, 2026 ka sa akin ngayon. O, diba, para pumasok ka doon sa 5 years, that is falsification. Kaya, iniba mo yung conclusion niya, para lang maka-align siya doon sa conclusion mo. Diba, para lang may supporting literature ka, para matapos na to, nakukulitan na ako pag nagpapacheck ako, kayo na, paulit-ulit na lang. 2026 ka sa akin ngayon. That's falsification. No? And of course, plagiarism, inadapt mo yung study nila na hindi mo man lang sila binigyan ng credits or proper citation. And next one, the APA principles, intellectual, na-discuss na din yan. Paulit-ulit na lang din pala. Yung sa informed consent, no harm, and anonymity. So that is the end of our session for today. And good luck, and also advance congratulations. So i-claim na natin na papasa kayo ng COA. And I do hope lahat kayo na nandito ngayon ay papasa talaga. So do your best and pray, di ba? Para magawa natin. So thank you rin for listening. Gawin natin yung lahat. Nakaligo din. Ay, ako din, makakauwi na din. Kasi kanina pa ako andito. So, thank you for listening. Gawin niyo lahat, ha? Alam ko, kayang-kaya nyo yan. Pag nag-exam kayo, gagalingan nyo. Para makatapos na kayo. Sa susunod, kayo naman yung pagagalitan namin sa review. O, yun yung bagong goal natin ngayon. Diba? Para naman maiba. O, at least, ibig sabihin nun, graduate ka na. Okay? So, thank you everyone for listening. You may now take your rest para tomorrow marami kayong maisagot. Thank you everyone.